Kasi kalau presidente ka na impeach, ay wala impeach time ni Christ. It is a one-man rule. Corinthians chapter 9 verse number 17. Verse number 17, in the for if I do this thing willingly, I have a reward. But if against my will, a dispensation of the gospel is committed unto me. So, tinisgutan na yung kabuntagon, 7 dispensations and how it ends. Kining 7 ka dispensation nga itong makita sa Bible. Naunsa man siya pagkatapos. Now, this lesson, you cannot hear this one from any denomination or denominations. You can only hear this lesson sa mga dispensationalist. Dili ka kadungog ani nga mensahe sa mga nagkalailahi nga mga denominasyon. Makadungog rata ani nga mensahe sa mga tao nga nag-hold sa maong dispensational teaching. Now, there are a lot of people nga gina-reject nila ni nga teaching, but you cannot dili ka pwedeng mo dumili ani. Ano man, it is because 4 times gibalik-balik sa Bible ang word nga dispensation. Sa atong gibasa karon 1 Corinthians 9:17, gisgot dinhi, a dispensation of the gospel is committed unto me. Na kung nato pandugangan og lain nga bersikulo in the book of Ephesians. Ephesians chapter 3, verse number 2. Ayon sa Bible, if ye have heard of the dispensation of the grace of God, which is given me to you ward. So, there's a dispensation of the grace of God. If, according to Apostle Paul, it was given to him o para kini kanato, para sa ato ang panahon. And then another passage is in Colossians 1:25. Colossians 1:25. Naingon dinhi, whereof I am made a minister according to the dispensation of God, which is given to me for you, to fulfill the word of God. So dispensation, as we have learned it before, it is a message, dispensed by God to different groups of people. So sa mga naglailahi nga mga klase o grupo sa mga tao, dunay gidispense ang Dios nga mensahe. Dili tanang mensahe sa Biblia intended sa usa ka grupo. Ang mensahe sa Dios nagkalailahi depende sa grupo nga din iyang gina-address. So that's the word dispensation, and the word dispenser diha pod siya gikuha. So ang dispenser nga sa tubig, o dispense siya og tubig, parehas ng tubig, pero managlailahi ang iyahang gitawag og bugnaw ba na o init ba na. So mo dispense siya the same water, pero lahi ang temperature diya, lahi managlahi sila. Dunay init o dunay bugnaw. Diri sa pulong sa Ginoo, ang mensahe sa Ginoo
Dunay message ang Dios pero managlahi-lahi depende sa grupo nga ihang gina-address. That is why we as dispensationalists, we always believe that God has a message to each and every one or each and every group. Matag grupo nga itong makita sa Biblia, doon ay mensahe ang Diyos. And how it ends, yun sa mga pagkini, yun sa mga sa pagtapos. Ay, we know nga na doon ay dispensation, pero yun, naunsa siya pagkatapos. Now, every dispensation sa Bible, it always starts good, but in the end, ito makita diya, dili maayo. So, we have seen sa Bible, we have seen in the Bible, the word dispensation. So, according to them, dispensation is time. Actually, it is not time. There's only ato lang doon ato makita diri, it is accompanied with time. Pero dispensation is not time itself. Dispensation is a message, is an administration. No, doon na siya gitawag og gina-administer. Doon na siya gitawag og message nga gustong i-dispense na murag na nahulog lang siya time. It is because there is a time, a period accompanied with this message. So, buto sabot, for example, under the law, ang message sa law, doon na siya corresponding time. Una nga, ang uban, ang pagsabot, nahimong time. Pero actually, dispensation is a message. No? A dispense message. Pero tungod kay doon na siya time period, munang nahimo na pagkamalan nga, ang dispensation is time. Pero dili gud siya, ang dispensation is a message nga gidispense sa Ginoo sa matag grupo. Tungod kay naaman siya time period, doon na siya limit sa munang nahitabo nga abi sa mga tao nga ang dispensation is time period. Pero actually dili. Now, ito man siya ka dispensation, 7 dispensations sa atong Bible na makita din how it ends. So number 1, innocence. Sensation of innocence, or innocence ended in corruption. Kaya balot sa diyang gihimo sa Ginoo ang tao, gihimo niya ang kalibutan when God created heaven and earth. Ato makita din ha. He created all the living creature, no? Non-living and living creature, ato makita din ha. He create si Ginoo, including man, no? Gihimo niya ang tao, gihimo sa Dios ang tao. Tawag sa diyang gihimo sa Dios ang tao, it is ato makita nga perfect siya. Sinless ang maong tao sa diyang gihimo. So, nag-start, that's why it was called innocence. It is because there is no sin in that human being nga gihimo sa Dios. So, that human being, that man, Adam, was sinless when he was created by God. So, they are in the period, or they are in the atong kung makita diha, the message nga gihatag si Ginoo sa ilaha, sa ilahang pagka-inosente, no? Kaya wa pa sila kaila og sala niyan ang panahon. Kung atong makita, si Adam, perpekto siya nga pagkabuhat, sa diyang gihimo si Adam, gihimo pod sa Ginoo ang iyang kapartner sa iyang kinabuhi nga si Eve. So they were
gitawag og innocent situation or status sa ilang kinabuhi. Nindot ang ilang kinabuhi because they do not even thinking of any sin nga naa sa kalibutan karon sa atong panahon. Wa sila'y ka balakan sa ilang kinabuhi until such time nga atong makita dinhi nga sa dihang ang demonyo, ang yawa mi tintal nga to kang Eve. So ato makita their innocence and nag-end sa gitawag og corruption. That is why ato makita ang tao mo ni ang gitawag the fall of man. The fall of man ato makita dinha. Sa dihang natagak ang tao sa kasalanan, it ends sa gitawag og corruption. Grabe nakakurap ang tao. So nagsugod na diya, magsugod na ang kasalanan nga mahimo sa tao. Si Adam and Eve, pagbuka na silang mga mata, nakita lang hubo man sila. Pero ato makita din it is because sa dihang nakasala sila sa Ginoo. The only message na gihatag sa Dios sa ilang kinabuhi dito sa Garden of Eden, ingon ang Ginoo, ayaw kaon sa niining nga kahoy nga mag-ila sa maayo og daotan. That's the only message nga gihatag sa Dios sa ilang kinabuhi. Sa ilahang panahon. Kung mayon tag timeline sa Bible, no? Timeline sa Bible, that is the only message nga atong makita sa ilahang nga kinabuhi. Wala na lain, wala pa sila, wala pa mensahe sa law, wala. Ang pinaka-law sa ilaha, dili ang 10 Commandments, ang pinaka-law sa ilaha, ayaw o kaon ni ining kahoy nga nasa taliwala sa garden nga maghatag kanyo og kahibalo sa unsay maayog sa unsay daotan. Mao lang na usa ka mando sa Ginoo sa ilahang kinabuhi. Nga ato makita nga that is not the 10 Commandments ato makita nga nasa sa law. It's all about food, no? Pagkaon. Mabitaw ng kasagaran kamatian pud sa tao, pagkaon ra pud. Asa man gikan ang mga sakit pagkaon man. Itagaan ta sa Ginoo maayo nga ang Dios naghatag siya og mga angayang pagkaon nga angayang kanon sa tao. Kay balo ang Ginoo nga maayo na para sa lawas, pero ang tao mukaon man gid sa kunsa. Sige kaon sa kunsa. Labi na ta nga mga Gentile people. Mukaon ta sa kunsa. Wala nga ay nalapod tag kabalaka nga mapuno pud tag sakit. Ang sakit tungod man sa atong gipangkaon. Wa ta kay balo nga kana day ang cause or mga causes sa ato ang mga balatian. Tungod sa amsay atong gisulod sa ato ang tiyan. Although yung si Kristo magawas na sa tao, pero magbilin po na siya og di maayo sa ato ang mga panglawas. Labi na itong mga kanang mga mga pagkaon na gitawag nilang scavenger. Kanang ang kaon ba puro basura. Actually, ginadili na sa Ginoo. Kita mo kaon ng mga scavenger nga mga hayop. Sa mga scavenger, daghan man sa nukos. Scavenger, part mas scavenger ng nukos. Hugaw kinang nukos, pero ang kaon ta. Di po tayo mahay o di po tayo magmahay-mahay nga tayo mga sakit-sakit. Yan naman, kakaon man ko ng dili ipakaon ko. Baboy, di man pakaon ng baboy sa Diyos sa unang panahon. Karon ipakaon sa New Testament period, pero ikaw na po muhatag og moderation ba? Di po lang grabe po makakaon. Ano man, mga scavenger, sago na si pagkawas mga baboy sa iba pasaw, lamaw, salin-salin, mga bahaw, panos, muna ipakaon sa mga baboy sa una. Karon naman ang social ang baboy nga feeds ang ipakaon, pati pang mahala.
Nga social ang baboy. Pero naagid siya yung mga butang nga kung imong abusuhan, mahimong gitawag o makadaot sa imuhang lawas. Now, innocence ended in corruption. Sa diyan ang tao, natintal siya, tungod lang sa usaka, gidili sa Ginoo nga ipakaon sa tao. Pero ang tao mikaon man, misupak man sa unsay gisulti sa Ginoo. Now, it ended sa mao nga gitawag corruption. So this is what we call the fall of man. And then number 2, ato makita diri number 2. Conscience. Kini mao ni siya ang gitawag og mga dispensation sa Bible. Innocence, a law, in His promise, kini is human government, conscience, innocence. So ito sa conscience. How it ends. Conscience ended in condemnation. So, the time that ang tao natagak sa kasalanan, corrupted ang tao na. So, there's a corruption na hitabo. Naging corrupt ang ato ang lawas. The whole human aspect, no? Ang aspeto sa ato ang pagkatao, it has been corrupted. Ato makita din ha. Diha namatay ang ato ang espiritu. That means separated ang atong spirit gikan sa Dios. Why connection ng atong spirit dili ka abot, although do natay lantaw nga there's a supreme being, pero walay connection. Ano man, it has been corrupted, it has been separated, it is dead yung sa Biblia. So walay connection ito sa Ginoo. Then ang ato ang kalag naging unsaved, and ato ang lawas naging ano siya? Naadring corruption ato makita, naadring kasalanan sa ato ang lawas. It became sinful, no? Ang atong imagination, ang lawas sa tao puno sa kasalanan. So ato makita una nga sa conscience, ang dispensation of conscience ni end siya condemnation. Gitawag nato ni siya the kini the fall of man. Kini gitawag to the flood, no? The flood. Yon sila pag-condemn sa Ginoo. True flood. Gitawag og worldwide nga flooding ang nahitabo sa tibuok kalibutan. So nga naman, look at the conscience of man. Ani nga time. Kung di mo makita, akano siya nagsugod. So in Genesis chapter 3 verse number 23 up to Genesis 7 to 16. But let's look at kung saman ang conscience sa tao sa maong panahon. Genesis chapter 6. Tanaw Genesis chapter 6. Ang utok ug ang panghuna-huna sa tao mao ni siya. Genesis chapter 6 and verse number 5 ato makita din verse number 5. And God saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every imagination of the thoughts of his heart was only evil continually. Can you imagine ang sinahitabuaning panahon na? Nag-end ang innocence sa kitog corruption. Now, conscience, the dispensation of conscience has begun, no? Pero tinawa ang conscience, ang imagination sa tao aning nga mga panahon.
Can you imagine sa pagkasulti sa Biblia, verse number 5? And that every imagination of the thoughts of his heart was only evil continually. Can you imagine na? Only evil continually. Wala di maayo bisag usa nga yun na una sa tao. Can you imagine na? Ningon siya only evil continually. Maulang na inaa sa utok sa tao. O grabe gyud ang mao nga panghitabo. That is why it ended sa mao nga condemnation. O sa himo sa Ginoo, they were punished by God through worldwide flooding. So gilunupan sila sa Ginoo ani nga maong panahon. Grabe ang punish sa Ginoo sa tao. That only 8 souls got saved anang time. Only 8 person ang naluwas niya nga maong panahon. That is only that's Noah, his wife, his children, and his children's wives. Atong makita din ha. 8 lang kabuk ang naluwas sa maong nga gitawag og worldwide flooding nga hitabo sa tibuok sa kalibutan ana nga panahon. Can you imagine ana? Pagkadaghang tao anang mga panahon na, daghan na gyud ng tao anang panahon na, di sure para sa panahon karon, pero daghan na gyud tao anang panahon na karon. Pero walo lang gyud ang naluwas ni ana nga panahon. So grabe ang gihimo sa Ginoo nga punishment sa gituwag og one of the most tragic event in human history, kining worldwide flooding, mao nga condemnation sa Ginoo. So that dispensation of conscience ended in condemnation. So the message nga there is Ginoo, inyo na lang ang huna-huna ang inyong sundon kung unsay maayo, unsay dili. Sa inyong huna-huna, kahibalo mong maayo na, buhata. O kahibalo mong dili maayo, ayag buhata. Pero unsay gihimo sa tao, wagi maayo nga himo. Ingon sa Biblia, katong gibasa, ana nga time, ang usa gyud kabuk ang nasutok sa tao, only evil continually pa yun. Ha? Utan lang gyud kanunay ang ilahang ginahuna-huna sa ilahang mga kasing-kasing. That is why God punished them. Ang Dios naghatag kanilang punishment through worldwide flooding. Muna nga gyud maayo sa gyud maayo. Now, aritos number 3. Human government. So, nag-set up ang Dios o sa kagituwag og human government. And that human government ended sa gitawag og confusion. Asa sa dihang himo sila og nana sila gitawag og panggobyerno sa mao nga panahon. So nana sila panggobyerno, pero unsa gihimo sa usa ka gihimo nilang leader ani nga panahon. Now, kung di mo tan-awon, the passage is in Genesis chapter 6, chapter 8, verse 15 to 11. Chapter 11, verse number 8. So, kung ato makita din by the name Nimrod, 11. Ato basaw sa chapter 11, verse number 1. And the whole earth was of one language. Timan niya, ana nga panahon, there's only one language. Isa lang ang lingwahe. Yan nga panahon. And one speech. Isa lang. And it came to pass, as they journeyed from the east,
that they found a plain in the land of Shinar, and they dwelt there. And they said one to another, Go to, let us make brick, and burn them truly. And they had brick for stone, and slime had they for mortar. And they said, Go to, let us build us a city, and a tower whose top may reach unto heaven, and let us make us a name, lest we be scattered abroad in the face of the whole earth. And the Lord came down to see the city and the tower which the children of men builded. And the Lord said, Behold, the people is one, and they have all one language. And this they begin to do, and now nothing will be restrained from them, which they have imagined to do. Good too, let us go down, and there confounded their language, and they may not understand one another's speech. So the Lord scattered them abroad from them, or from thence, upon the face of all the earth, and they left off to build the city. So ato makita din ha, kining mga tawhana gikan ni siya sa kaliwatan ni Noah. After sa condemnation sa Ginoo na save si Noah ug ang iyang tulo ka anak. So kining mga tao nga naa dinhi karon sa gituwag og human government, sila hari o leader nga gituwag nga mo palakad kanila mag lead sa ilahang grupo. And then ato makita din nga kini nga mga kaliwatan gikan ni tulo ka anak ni Noah. So dinha nagsugod ang mga gituwag og mga historical or mga gituwag og asagikan ng ilahang mga ancestor, asagikan ng ang ilang race. So mao ni nga mga tao, kisa tong mga puti, kisa tong mga itom, o kinsa tong mga singkit. So kita nabilong ta sa kita nga mga Asian or part sa gituwag og kita nga mga Pinoy na nakaling kita sa gituwag og duha ka anak o bali sa mga Hudyo nga Shemites, kita ang usa sa mga anak kung atong pagtaga dinhi katong genealogy ni kining mga Shemites, no? Kining isa dinhi na mga Hudyo na ni. Pero ang isa ni kasanga, muuning kita. Munang tatanaw na itong ato ang kining pamuhok. Mga itom ta og buhok. Ang mga Jewish people, mga itom pud sila mga buhok. Atong mga kano, mga Russian, mga Amerikano, mga puti itong mga buhok. Yang isa ka grupo kining mga kulot og buhok. Unang mga kulot og buhok, mga negro. Sila ang mga kaliwatan ni Ham. Itong mga Japet, mao tong mga tag-as nga mga tao. Naa sila sa north padulong, murag diha ang ilahang gitawag og lugar. Ang Shem na ang dito sa kuan nagkuan sa gitawag sa mapa na tatunga gadagan. Munay pagpadaghan sa iyang mga kaliwatan. Ug katong kang mga Shemites, mga kaliwatan ni Shem. Kining kang Ham sa ubos muning mga African countries, mga Egypt, mga mga
Ethiopia, mga African countries, there is ubos. Muna ilahang murag bahin pod sa mapa. So diha sila nag-concentrate pagpadaghan. So ato makita dinhi sa dihang ang tao usa ang pang una-una, usa ang itong sinultihan, usa lang ilang speech, usa lang ilang lingwahe, naghimo og usa ka pamaagi how to reach unsaon nila nga makaabot sa langit. Kay grabe nga utok sa tao, no? Ambot lang unsay ilang buhat nga nang gusto sila madto og langit. Pero mao na kung atong tan-awon, ang tao gyud maningkamot siya. Ang picture niya na, ang type niya na is ang tao maningkamot siya sa iyang kaugalingong pamaagi, maadto niya ang langit. Pero mo nang gitsulti si Biblia nga bisag unsaon sa tao, diigid siya kaadto sa langit. Nga naman, dili tugutan sa Ginoo. Walay si bisan kinsang tao nga naa sa unod ug sa dugo nga makasaka sa langit. Flesh and blood, ingon sa Biblia, di na kaabot og langit. Dili na pwede mosulod sa langit. That is why ang pag-adto og langit dili pinagi aning unura ni. Dili pinagi sa tong pagpaningkamot. Kinahanglan tang ma-transform into sige tawag og doon na kitay dapat nga gitawag og glorified body aron kita makaabot din sa mga lugar sa langit. Dili ning lawasan ni, dili ni pwede madawat dito. So unsay gimos Ginoo, gi-confuse sila sa Ginoo, gi-confound sa Ginoo ang ilahang lingwahe. That is the time, that is the confusion. It ended sa maong confusion. Nga naman confusion, di na sila kasabot. Nang sa naman di naman tayo makasinabot sa itong sinultihan. Lahi-lahi naman ang uban sinultihan. Ang uban, munin putindagan ng lingwahe sa tibok kalibutan. Asa man na nasugod, dito sa gitwag o Tower of Babel. So dito sa Tower of Babel, the word Babel means kinibang nag istorya ang word nga gito babbling nga diha. So ang himos Ginoo gi-confuse sila. Gilahugay sa Ginoo ang ilahang trabaho, ang ilang lingwahe aron di sila magkasinabot. Daghan og mga disgrasya siguro sa ilang panahon nga naman. Di naman magkasinabot, kay lahi man ang lingwahe. So nag-end sa gitwag og confusion. In the number 4 ato makita dinhi promise. Promise ended in captivity. Asa nahitabo? In Egypt. Asa man nagsugod? In Genesis chapter 12 up to Exodus chapter 1. Ato makita din it is a promise. It is a dispensation of promise. Ang Diyos nag-promise nga tukang Abraham. Nag-promise siya usa ka nasod. Nag-promise siya usa ka kaliwatan ni Abraham. O niya, gitinuod si Ginoo yung promise nga tukang Abraham nga, you will become a great nation. No? So nanganak siya nga tukang Isaac, nanganak si Isaac nga tukang Jacob. Jacob gitawag siya Israel o mo'y nahimo nga ngalan sa ilang nasod Israel, si Jacob. And at the time nga naging Israel, naging nasod na sila, ang nahitabo tungod sa ilang pagsupak-supak po si Ginoo, gialaw sa Ginoo nga maging captive sila. Although di sa maong panahon, pero kung ato makita sa diha, it is because of the famine nga nahitabo sa ilang lugar. So dito na nga sila sa Egypt, o dito sa Egypt, grabe ilang pagdaghan, unya naging threat sila sa mga Egyptian. That is why captive sila sa mga Egyptian people, no? Sa ilang ni Pero for a long years at makita long time sa ilang kinabuhi, captive sila ito, giayo sila, pasakit sila ito, pero the more sila nga gisakit, gi-persecute pag-ayo sa mga Egyptian, the more po silang nagdaghan nga hangtod marag di na makontrol sa gitawag og mga
mga Ehiptohanon ang pagdaghan sa mga Israelites people. Yung ana sa Ginoo, so naging captive sila. O nahitabo ang promise sa Ginoo, nahimo tinud silang nasod, nahimo tinud silang nga usa ka paanggiitan nga nasod, a great nation, pero nahimo sila nga slave, nahimo silang captive sa mao nga nasod sa Egypt. So it ended sa mao nga captivity, ang mao nga dispensation. And number 5, kining number 5, doon na siya part 1 and part 2. No? So, diyan na ko na isulod ang part 2 sa dispensation of law. Part 1, law. Law ended in cruelty. Asa at the cross. Asa nag-start? Exodus chapter 1, Exodus chapter 20, up to Matthew chapter asa si Kristo namatay sa cross. But that's part 1 sa mao nga dispensation of law. So itwag og law period. At makita diha, the message, the law message was dispensed asa sa mga Israelite people as a nation, no? Naging nation na sila any time. So sa kanasyon. So ang dispensation, ang law, gidispense niya ang mensahe sa gitwag, the message of law, gidispense sa Dios niining mga tao. So dinhi daghan kayo mga ginadili sa Ginoo nga bawal, thou shalt not. Daghan kay mga thou shalt not niya. Now, unsa nahitabo? It ended in cruelty. Balaod unta siya, ayaw pagbuhat og di maayo simong isig ka tawo, pero at makita ang sa gihimo ila kang Kristo diya sa cross. Naging cruel ang maong mga tao sa yung ilan sang sa cross. Can you imagine yan? Ang law, maayo. Pero, ang nagpalakad sa balaod, di maayo. So, pagka di maayo niya, why, kung natin tanawon si Kristo, why sala? Pero actually, that's part of the prophecy. Pero kung natin tanawon, in illegal aspect, di si Kristo ang ngayon mamatay. Nga naman, wag siya sala. But because of a prophetical aspect, katong tanawon, kinahanglan si Kristo mamatay. Nga naman, it is being prophesied in the Old Testament na si Kristo kinahanglan mamatay. But in a legal aspect, dili siya ang ngayon mamatay. Nga naman, tarong si Kristo, wa siya gisupak ng mga balaod o naay giingon nila nga kanini supak mo guni sa balaod gisupak niyang adlaw ipapahulay. Pero remember nga si Kristo mas labaw pa siya ikumpara sa adlaw ipapahulay. He is the Lord of the Sabbath, ingon siya. Now, it ended sa mao nga gitawag cruelty. Grabe ka sadista ang maong mga tao. So diha na siya ni and ang part 1. Kung nga yung kung nga part 1 pa lang na siya, nalala siya part 2. Yes, doon na siya part 2. Atong tagaag pagtagad. So the law ended in cruelty. Now, dinhiman siya ni end. Ano sa number 6. Before ta sa gitwag number 6, atong ibutang kining part 2. Part 2. That is tribulation. So tribulation period is part of the law period. Tribulation ends in confrontation. So ato makita din kining tribulation is part of the law period. Ano naman? Remember that grace is just a parenthetical event. It is just a parenthetical dispensation. Ato makita din yung parenthetical kining gitawag og dispensation of grace. So meaning
sa duha or aning gituwag law of tribulation, misalot lang na siya, no? According sa mga promise, remember, ang ingon sa Biblia, 70th week. 70th week is part of the law. Okay. 70th week, ang 69 ni Ana, natapos na diha sa cross. Now, ang 1 week, mao man ni 1 week. So, wa pa matapos ang 1 week. Ang 70th week, gi-postpone sa Ginoo ang iyang final week, ang pinaka-70th niya nga week, gi-postpone sa Ginoo. So, nisulot ang gitawag parenthetical. So, tribulation period is part of the law. Part siya sa law. Sumpay siya sa panahon sa gitawag balaod. That is why in tribulation, you can see the gitawag og kanang pagbalik sa balaod meaning gapita na kung imong tan-awon kung basahon mo ang Biblia mo balik pag-usab ang panahon sa balaod meaning gapita ni. So this period part siya sa program nga 70th week period nga nakita ni Daniel sa maong panahon sa iyang prophecy. So tribulation period ended or it ends sa mao nga gito confrontation. It is because that the end of that period is the battle of Armageddon. So mo na panahon, the battle of Armageddon diha sa katapusan ni anak. Dunay ituwag battle of Armageddon sa ituwag og Valley of Megiddo. O dunay gitawag Valley ang Megiddo, makita niyo na sa mapa. You can mahimo ka mo Google ana, pero lapad kayo nga lugar. Gitawag sig Valley. Ug mo nay awayan unya sa mga tao. Ang mga nasod muaway unya sa mga Israelites people. Ang mga Israelites people, ang mga Jewish people mo'y maging public enemy number 1 ani nga time. Enemy sila sa tanang mga tao. Pero kung naay mga nasod nga mudawat sa ilaha, mo nang dunay judgment of the nation nga may tabo dinhi as kung mudawat sila sa mga Hudiyo, himuon sila nga ship sa Ginoo. Pero kung ilang i-reject ang mga Hudiyo nga mga nasod, maging goat sila sa Ginoo when God judge the nations sa mao nga panahon. So that's the part 1 and part 2 sa mao nga gituwag law period. So ang tribulation period is part sa law. Putulang sa Ginoo din ha, kay gipasulod niya ang gitawag og dispensation of grace. The message of grace iyang gipasulod, and it will end o kung mutan-awon ani nga panahon, it is just 2 days, no? 2 days or 2,000 years ang iyang period nga ana nga gitawag church age. Now, ang tribulation ends in confrontation. At tumita din ha. That means there's a battle between the nations, ang mga Hudiyo aning panahon na ilang tabangan, pero ginapanis na sila sa Ginoo, daghan na kay panhitabo din ha sa mga panahon nga pili basta-basta ang gihimo sa Ginoo. So, the Antichrist is the one ruling worldwide ang nga panahon. Siya mo magdumala, siya magbuot, why mo dapat mo kuan saya ha, musupak saya ha. Kung ang iyang kagustuhan may masunod nga ano nga mga panahon. Kung namay tao musupak, putol ang liog mo na iyang pamanaod sa iyang panahon. So, ito sa kitog number 6, grace, the dispensation of grace. So grace, the dispensation of grace ends in casting away and catching away. So it ends in casting away and catching away. Doon ay mga tao nga yung ano na magiging
cast away nga anang panahon na unsa na ng cast away. That means ang tao sa katao nga na shipwreck, no? Dunay shipwreck nga nahitabo. Na unsa man ang mga tao din when we talk about shipwreck, tanawa diri sa 1 Timothy chapter 1. Daghang mga tao nga ma-shipwreck ngayon nga ani nga panahon. Mabiyaan ani nga panahon, left behind ani nga panahon. So there's a shipwreck na mahitabo. 1 Timothy 1:19. Kung basahan din yung pulong sige na. 1 Timothy 1:19. Pero kung basahan sugod sa verse number 18. Siya, this charge I commit unto thee, son Timothy, according to the prophecies which went before on thee, that thou by them mightest war a good warfare. Verse number 19, holding faith and a good conscience, which some having put away. So there are some nga ginaput away. Siya, concerning faith have made shipwreck. So doon ay mga tao nga kung maghiskot kag pagtuo, they have been shipwrecked, but cast away. A person who is, the word cast away means a person being shipwrecked o naka-experience o pagkalunod. Daghang mga tao nga nalunod karon. Nalunod sa unsa? Faith. Concerning faith, have made shipwreck. Siya of whom is Hymenaeus and Alexander, whom I have delivered unto Satan, that they may learn not to blaspheme. Now, unsa rin nga faith, nagisgutan din si Apostol Pablo, nagisgut siya din Iyon siya diri in verse number, chapter 4, 1 Timothy chapter 4, verse number 1. Now, the Spirit speaketh expressly that in the latter times, some shall depart from the faith. So there are people nowadays who departed from their doctrinal system. No? Doon na tayo doktrina, sistema nga gisunod na to, doktrina sa simbahan. Doktrina nga diin gihatag, gibilin ni Ginoong Hesus, no, gi-reveal ni Ginoong Hesus nga to kang Apostle Paul. And then Apostle Paul made a declaration of those doctrine nga kinahanglan sundon. Pero daghang mga tao karon nibiya sa maong mga doktrina, sa maong sistema, doktrina sa simbahan. That is why these people have made shipwreck concerning faith. That faith here is the doctrinal system sa usa ka simbahan. Muna ato ang pagtulunan bali. Pero daghang mga tao karon nalunod sa maong sa gituwag og concerning sa ilang mga doktrina sa simbahan, wala na, lunod na. Nga naman, kita, kay balutas atong doktrina nga gibarugan. We are a King James Bible only. Kita gitawag tag KGBO group. We always believe that God has preserved a word, or God has preserved His word in our generation. And that word ngayong gi-preserve sa atong panahon is the King James Bible. Sa unang panahon, ang mga tao isaragid ang Biblia. Isalay Biblia sa unang panahon. Nagibarugan sa dihang nahimo ang gituwag og King James Bible, isa lang ang Biblia makita nimo sa market. Pero karong panahon na, pertinandaghan ang Biblia. Ang mga tao kaniadto nga nibarog og King James only, karon dili na King James only. King James also na lang sila. So daghang mga tao nga nihimo niya na ang doktrina sa una nga ang kaluwasan sa atong panahon karon sa grace period, it's true faith. Pero sa gihimo sa mga tao karon dili na faith, faith alone. Kinahanglan nag-works, especially in the church age. Nga naman na shipwreck sa gituwag og doctrinal system. Ang doktrina nga gibilin ni Kristo nga tukang Apostle Paul, naghihatag po diri ni Apostol Pablo nga ni kanato, ang mga tao namiya na. Concerning salvation, the doctrine of salvation, the doctrine of the gospel, daghang mga tao karon nagwali og mga perverted nga gospel. Ano man na,
kay naa to sa panahon nga mga tao nag-shipwreck sa ilahang ito, mga shipwreck sa ilang pagtuo. Concerning faith, concerning their doctrinal system sa mga simbahan, now they were shipwrecked. Nangalunod na yung mga tawhanan ni. So they were cast away. Mga tao nga nalunod, naka-experience og pagkalunod sa ilang mga doktrina. Di na, wala na mubarog sa tinudan na yung doktrina. Na mahawa na sa doktrina. Managing sa Apostol Pablo dun there are some shall depart. Some. In the latter times, some shall depart from the faith. Giving heed to seducing spirits and doctrines of devils. Instead of the doctrine of God, they are now following the doctrine of the devil. Or doctrines of the devil. What is that? Apostasy. They were now apostate. There are a lot of apostate nga nagawali ko sa atong panahon karon, pero mga apostate. They were in apostasy. They were casting away. But we, as believers, we will be catched by the coming of Jesus Christ. We will be caught up yung sa Biblia. We will be raptured. So kanang kini nga grace period, muend ka na siya, although dunay mga tao nga mga na-shipwreck, pero pasalamat sa Ginoo, kitang tinudalay nga magtotoo, we will be caught up. There's a catching away. We will be caught up. There's a rapture nga may tabo. So kuhaon ta sa Ginoo. That's the end sa gitawag og grace period. Ato ta sa naka number 7. Millennium. Millennium ends in chaos. That's the final battle, the battle of Gog and Magog. Ikaw mga tao nasulti that this could be China and Russia who would fought the sense sa maong gitawag og millennium yan ang panahon, because Satan will be buhian siya balik. Prisuhon man si Satan sa 1,000 years, pero at the end of 1,000 years buhian siya, and he will tempt the nation, especially this Gog and Magog, to have a battle with the saints. So ato makita na, mabasa ito na in the book of Genesis chapter 20 verse 8 to 10. So saan ito sa mga Diyos? Revelation chapter 20 verse number sugot sa verse number 7. That's the millennial, or the millennium ends in apostasy. At makita din ha. Although the millennium is it is a peaceful rule. Peaceful rule. Kaya ang magdumala diya si Ginoong Hesus, siya ang king, he is the king of kings. Ada ka mga panahon. So it is a peaceful rule. But in the end, at makita diha, Satan will be isa tubasahan din will be loosed or shall be loosed out of prison. Verse number 7 in Revelation 20 verse number 7. And when the 1,000 years are expired, Satan shall be loosed out of prison, out of his prison, and shall go out to deceive the nations, which are in the four quarters of the earth, Gog and Magog, to gather them together to battle, the number of whom is as the sand of the sea. And they went up on the breadth of the earth, and compassed the camp of the saints about
the sense about, and the beloved city, and fire came down from God out of heaven and devoured them. And the devil that deceived them was cast into the lake of fire and brimstone, where the beast and the false prophet are, and shall be tormented day and night forever and ever. At makita din ha. So the fire of God, mo ipakanaog sa Dios ikan sa langit, og mooy mo destroy niining mga tao nga nakig-away sa mga katauhan sa Dios. So the millennium ends in chaos. Abi mo og peaceful na kay tanan, pero sa katapusan it always, as what we have seen, ang pattern, ang sequence, it always ended sa dili maayong panghitabo. Corruption, condemnation, confusion, captivity, cruelty, confrontation, then cast away or casting away, and in chaos. Pero all of this dispensation, at makita din isag mutapos ni siyag ingon ani, pero in our dispensation, pinakanindot diya, dispensation of grace, we always, di ta dapat dira sa gituwag og cast away. Gusto ta nga madala, caught up, gusto ta nga madala sa gituwag rapture. So, the only way to be caught up, to be raptured ready, is by trusting the gospel of Christ. That's the only way. Kung saligan nimo ang gihimo ni Kristo sa krus Kalbaryo, if you believe nga motoy kabayaran sa silot sa imong mga sala, if you trusted Christ as your personal Savior, He's the one dying instead of you, dying on the lake of fire or in hell. But Jesus Christ died on the cross. He shed His blood for you and for me, para kita makabaton sa tawag og kaluwasan na libre.